Nakangiti ang batang lalaking si Jovan habang naglalakad pa uwi. Bitbit ang isang supot ng ulam. Kasunod niya ang kanyang ama na mukhang maganda ang mood dahil nanalo sa tong eats. Yun pa ang ikinasasaya ni Jovan dahil kapag maganda ang mood ng kanyang ama, hindi ito palaging galit. Napahinto si Jovan sa paglalakad nang makitang huminto ang kanyang ama. May kausap ito na mukhang kaibigan nito kaya nanatili siyang naghihintay. Habang naghihintay, nakita ni Jovan ang isang batang lalaking badyaw na nakatingin sa kanya. Payat ang katawan nito at halatang gutom na gutom ito. "Hi!" Kinaway ni Jovan ang batang lalaki. Hindi ito sumagot at nakatingin lamang sa supot na hawak niya. Napatingin naman si Jovan sa plastic na hawak niya. "Gutom ka?" Tanong niya sa bata at tumango naman ito. Kahit 10 taong gulang pa lang si Jovan, mahilig na talaga siyang tumulong sa mga nangangailangan. Tinuruan kasi siya ng ganoong asal ng kanyang yumaong ina. Si Jovan na lang naman ang kakain ng ulam kaya okay lang na ibigay niya sa bata. May chicharon pa naman siyang binili para sa kanya. "Sige, sa'yo na lang." Iaabot na ni Jovan ang plastic pero may umagaw ron. At yun ay ang kanyang ama. "Bakit ipamimigay mo yung ulam mo?" Salubong ang kilay na tanong ng kanyang ama. "Hirap-hirap na nga ako makahanap ng pang-ulam natin. Tapos ipamimigay mo lang sa taong hindi mo kaano-ano?" "Gutom po siya," mahinang sagot ni Jovan. "Anong pakialam ko kung gutom siya? Hindi natin ang kaano-ano." Binalingan ng lalaki ang batang lalaki. "Ikaw, umalis ka ditong palaboy ka!" Hindi nakinig ang batang lalaki at nakatingin lang sa kanila. "Tay, tama na po!" Naiiyak na sabi ni Jovan bago balingan ang bata. "Sige na, umalis ka na." "At talaga matigas ka!" Naiiyak na nga si Jovan nang sipain ng kanyang ama ang batang lalaki. "Alis!" Mabilis naman tumakbo ang batang lalaki. "Tatay, hindi mo dapat siya sinasaktan!" Sabi ni Jovan sa ama. "Gutom na nga siya, sinaktan mo pa siya." "Wala akong pakialam. Umuwi na tayo." Kinaladkad siya ng kanyang ama pa uwi. Dahil na rin sa nangyari, hindi na nagawang kumain pa ni Jovan. Nag-aalala kasi siya doon sa batang sinipa ng kanyang ama. Kinabukasan ay naisipang balikan ni Jovan ang bata. Pagkagaling sa eskwela, bumili agad siya ng sardinas at kanin bago magtungo sa lugar kung saan niya nakita ang batang lalaki. Nakita naman niya yon doon at nakaupo. "Hi!" Nilapitan niya ang batang lalaki. "Nagdala ko ng pagkain mo. Gusto ko rin pala mag-sorry dahil sa ginawa ni tatay. Sorry talaga." Ngumiti lang ang batang lalaki bago mag-thumbs up sa kanya. Napangiti naman si Jovan. "O sige na, aalis na ako Baka kasi hinahanap na ako ni tatay. Masungit pa naman yun dahil natalo sa sugal." Tumango lang ang batang lalaki at nagsenya sa parang nagpapasalamat. Gumaan naman ang pakiramdam ni Jovan kaya nakangiti siya habang pauwi ng bahay nila. Ngunit nawala ang ngiti niya na sumalubong sa kanya ang galit na mukha ng kanyang tatay. "Binalikan mo yung batang badyaw?" Galit na tanong ng kanyang tatay. "Anong sinabi ko sa'yo, Jovan? Hayaan mo na ang batang yun dahil hindi mo naman siya kaano-ano." "Tatay, wala naman po masamang tumulong sa tao kahit hindi mo siya kilala," tugon ni Jovan. "Wala naman pong ginagawa masama yung bata sa atin. Turo din po ni nanay na dapat palaging tumulong. Mayaman ka man o mahirap, kamag-anak mo man o hindi." "Ayan, dahil dyan sa tulong-tulong na yan, namatay ang nanay mo!" Hinugot ng kanyang ama ang sinturon nito. "Isa pa, Jovan, isa pang malalaman kung binalikan mo ang badyaw na yon. Lalatayin talaga kita." Naiyak lamang si Jovan at hindi nakasagot. "Naintindihan mo ba ako?" Galit na tanong ng kanyang ama. Tumango na lang si Jovan dahil ayaw niyang masaktan.
Takot si Jovan na masaktan ng kanyang ama, pero kahit ganoon pa man, mas pinipili niya pa ring balikan ang batang badyaw. Yun na kasi ang naging kaibigan niya. Tinuturuan niya rin ito magsulat at magbasa. "Wow! Ang galing-galing mo na, Jed!" Nakangiting sabi niya sa batang lalaki. "Pwede ka na mag-school." "Wala akong pera," sagot ng batang lalaki. "Marami akong kapatid, kaya hindi ako kayang pag-aralin nila mama. Wala rin kasi akong pera kaya hindi kita matutulungan pa." Nakangusong sabi pa ni Jovan. "Pero hayaan mo, kapag nakapag-work ako, pag-aaralin kita." "Okay lang sa akin, Jovan. Sa ngayon, ikaw muna ang gusto kong maging teacher." Nakangiting tumango naman si Jovan at tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Mas lumalim pa nga ang pagkakaibigan ng dalawang batang lalaki. Pareho rin silang lumarakit na tagalinis ng kotse kapag walang pasok si Jovan. Binigyan din ni Jovan ng damit si Jed para hindi na ito marugis. "Magkano pera mo?" tanong ni Jovan sa kaibigan. "200, sagot ni Jed. "200 din akin," nakangiting sabi ni Jovan. "Nakarami tayo ngayon, mabuti na lang at mababa itong ibang tao." "Nakakahawa kasi ang kabaitan mo," sabi naman ni Jed. Na sumapit ang tanghalian ay umuwi muna si Jovan. Nagsisipot siya ng pagkain para sa kanila ni Jed. "Saan ka galing?" Galit na tanong ng kanyang ama. May hawak itong sinturon. "Anong sinabi ko sa'yo, Jovan? Tantanan mo na ang batang yon." "Tatay, kaibigan ko po si Jed," sagot ni Jovan. "Mabait po siya at hindi siya masama." "Bakit pa ang kulit mo?" Napasigaw na lamang si Jovan nang hatawin siya ng kanyang ama gamit ang sinturon. "Alam mo ba dahil sa mga badyaw na yan ay namatay ang nanay mo?" Muli siyang hinataw nito. "Tumulong na siya pero namatay pa siya. Tapos, ikaw naman ay tinutulungan mo sila." Sa kasamaang palad kasi, nakatagpo ng masasamang badyaw ang ina ni Jovan. Nagbigay siya ng 50 pesos pero hindi natuwa ang mga ito. Binato ng mga ito ang ina ni Jovan at tinamaan sa ulo. May namuong dugo kaya namatay ito. "Tatay, iba naman po si Jed!" Umiiyak na sabi ni Jovan. "Tsaka, sabi ni nanay, kahit may nagawa sa'yo masamang isa, dapat mabait ka pa rin." Hindi sumagot ang kanyang ama at patuloy lang siyang pinapalo. Naramdaman ni Jovan ang pagmamanhid ng kanyang katawan. "Ngayon, mamili ka. Mananatili ka sa bahay ko o lalayas ka kasama ang bata na yon?" Galit na tanong ng kanyang ama. "Aalis na lang po ako. Aalis na lang ako kasi masama ka," tugon ni Jovan. Gusto ko lang naman pong tumulong. Gusto ko lang maging mabuti, pero ako pa ang naging masama." Dinampot ni Jovan ang bag niyang naglalaman ng mga gamit niya sa eskwela bago tumakbo paalis ang kanilang bahay. Hindi na nga umuwi si Jovan sa kanila. Hanggang ngayon ay kitang-kita pa rin ang latis sa kanyang katawan na gawa ng kanyang ama. Kasalukuyan tumutuloy si Jovan sa ilalim ng tulay. Sa bahay-bahayang ginawa nila ni Jed. Hindi rin muna makapasok si Jovan sa eskwela dahil wala siyang uniforme. Nagtatrabaho na lang muna siya sa lansangan. Kapag nakikita ni Jovan ng ama sa kalsada, mabilis agad siyang umaalis at nagtatago. "Baka nag-aalala na si tatay mo sa'yo," sabi ni Jed sa kanya. "Hindi mag-aalala yun. Pinalayas niya nga ako eh," tugon ni Jovan. "Ayoko na rin sa kanya. Masamang tao siya." Tumango si Jed bago siya akbayan. "Basta, nandito lang ako palagi para sa'yo. Magkapatid tayo, di ba?" Ngumiti si Jed kay Jovan. Nakangiting tumango naman si Jovan. "Oo, magkapatid na tayo simula ngayon." Naging masaya naman si Jovan kahit hindi nakagaya ng dati ang buhay niya. Kahit walang-wala ni si Jovan ay tumutulong pa rin siya sa mga taong nagugutom. Hanggang sa dumating ang isang sakuna, may sobrang lakas sa bagyo ang nangyari.
Nagsimula ng tumaas ang tubig sa ilog kaya lumulubog na ang ilalim ng tulay. "Umalis na tayo dito," sabi ni Jed. Tumango naman si Jovan kaya umalis na sila doon. Sakto namang umapaw ang tubig. "May bata!" Tinuro ng isang lalaki ang batang umiiyak at nakapatong sa plywood. "Diyos ko po, kawawa yung bata." "Tulungan natin siya," sabi ni Jovan. "Kawawa naman yung bata." "Paano natin siya tutulungan?" tanong ni Jed. Nakita ni Jovan ang isang lubid. Itinali niya iyon sa isang poste bago ilaglag sa tulay. Nagsimulang bumaba ang dalawang bata sa lubid. Tumuntong sila sa gilid ng tulay bago abutin ang batang babae. "Jed, mauna ka nang umakyat," sabi ni Jovan. "Sige na, dalhin mo yung bata." Tumangon naman si Jed at umakyat. Susunod na sana si Jovan, kaso bumagsak ang tinutulungan niya. Tumama ang kanyang ulo sa bato at bumagsak siya sa plywood. "Jovan!" sigaw ni Jed sa kaibigang walang malay. "Jovan! Jovan!" Nataranta ang mga tao dahil umaakyat na ang tubig. Walang gustong tumulong dahil sobrang delikado na. Hindi naman nagdalawang isip si Jed na bumaba at lapitan ng kaibigan. Mas lumakas ang ulan kaya naging madulas ang plywood. Napasigaw ang mga tao nang gumalaw ang plywood. Pero bago pa man bumagsak ang dalawa sa tubig at tangayin ng alon, may humablot na sa dalawang bata. At yon ay ang ama ni Jovan. Nakatali ito sa lubid at hila-hila ng mga residente. "Jovan!" Paggising ng ama ni Jovan sa kanya na makaalis sila doon. "Jovan!" Dumating ang mga rescuer at agad tinulungan si Jovan. Dinala ito sa ospital at doon ginamot. "Thank you po sa pagtulong kay Jovan," sabi ni Jed sa ama ng batang lalaki. "Alam niyo po, sobrang bait ni Jovan, kaya sana po hindi niyo na siya saktan. Siya rin po yung nagdadala ng saging sa labas ng bahay niyo. Kahit po kasi galit siya, mahal na mahal niya pa rin kayo." Napaiyak naman ang ama ni Jovan. Ngayon nga lang na-realize sa sobrang laki ng kasalanan niya sa kanyang anak. Ngayon niya napagtanto na wala siyang kwentang ama. "Sorry." Umiiyak na sabi ng lalaki. "Sorry." Yumakap naman si Jed sa lalaki. "Okay lang po yun. Magiging maayos po si Jovan." Dahil sa pangyayaring iyon, natauhan ang ama ni Jovan. Nagkaroon din ng kapatawaran sa pagitan ng dalawa. Masaya naman si Jovan dahil nakita niyang nagbabago na ang kanyang ama. "Kamusta ang eskwela?" Nakangiting tanong ng kanyang ama. Okay na okay po," sagot ni Jovan. "Magaling daw po ako, sabi ni teacher." "Ikaw naman, Jed?" Binalingan ng lalaki ng tingin si Jed. "Hindi po ako masyadong magaling, pero okay naman po," sagot ni Jed bago mapakamot sa kanyang ulo. Masayang masaya si Jovan dahil pinag-aaral ng kanyang ama si Jed. Itunuring na ring anak ng kanyang ama si Jed. At mas naging mabuting tao nga ang kanyang ama dahil alam na nito ang tumulong. "Okay lang yan, Jed. Nag-a-adjust ka pa naman." Tugon ng ama ni Jed. "O siya, magsiupo na kayo at kakain na tayo." Excited namang umupo ang dalawang bata. Nang maihain nga ang pagkain ay nagsimula na silang kumain. Dahil nga marami rin ang kapatid ni Jed, hinayaan na siya ng mga magulang niya at hindi na pinagtuunan ng pansin. Kaya inampun na siya ng tuluyan nila Jovan. "Tio Jovan, salamat po sa tulong niyo ha. Kapag nakapagtapos po ako, babawi ako," nakangiting sabi ni Jed. "Wala yun, Jed. Kulang pa nga itong ginagawa ko para sa kabutihan mo sa anak ko." Tugon ng lalaki. "Isa pa. Bakit, Tio? Tatay na ang tawag mo sa akin. Anak na kita at kapatid ka na ni Jovan." Naiyak naman si Jed bago lumapit sa lalaki at yumakap. "Salamat po talaga. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya ngayon." At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito.
Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!